Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay kung gaano kalakas ang katotohanan. Sabi nila, ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Pero paano kung ang paghahanap sa katotohanan yon ay maglalapit sa iyo sa taong dapat mong pabagsakin? At paano kung ang puso mo ay may ibang idinidikta? Samahan niyo akong tuklasin ang kwento ni Amihan at Silab dito lamang sa inyong paboritong channel. Ang unang bagay na napansin ni Amihan Soliman pagtapak niya sa pasilyo ng mataas na paaralan ng mga luwalhati ay hindi ang karangyaan nito. Hindi ang mamahaling sahig na gawa sa kahoy o ang mga tropeo na nakahilera sa loob ng mga estanteng salamin. Ang napansin niya ay ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi payapa. Ito ay mabigat, puno ng takot na hindi sinasambit. Ang mga estudyante ay naglalakad ng may pag-iingat. Ang mga matay laging nakayuko. Ang mga boses ay pabulong lamang na para bang isang maling galaw o isang salitang mas malakas sa hinahon ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa ilalim ng kanyang simpleng puting blusa, isang maliit na butones ang nagsisilbing high-definition camera. Tahimik na nagre-record sa lahat. Para kay Amihan, ang paaralang ito ay hindi isang lugar ng kaalaman. Isa itong gubat at malinaw na may isang hari na kinatatakutan ng lahat. Sa pagpasok niya sa cafeteria, mas naging malinaw ang lahat. Ang mga mesa ay may hindi nakikitang mga hangganan. Sa gitna ng lahat, sa pinakamalaking mesa, ay naroon si Silab Montenegro. Napapaligiran siya ng mga miyembro ng koponan ng football, mga naglalakihang katawan na nagsisilbing kanyang mga alagad. Ang tawa nila ay malakas at mapangapi, isang ingay na bumabasag sa takot na katahimikan. At doon, nakita ni Amihan ang kanyang unang target. Isang payat na lalaki na may salamin. Ang hindi sinasadyang nabunggo ang mesa ni Silab. Natapon ng juice sa mamahaling sapatos ni Silab. Huminto ang lahat. Ang mahinang bulungan ay ganap na naglaho. Tumingala si Silab, hindi galit, kundi may ngisi sa labi. Isang ngisi na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pasensya na, Silab. Hindi ko sinasadya. Nanginginig na sabi ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Silab. Bawat galaw niya ay puno ng kapangyarihan. Kinuha niya ang tray ng lalaki. Okay lang yan, sabi niya sa isang malambing ngunit mapanganib na boses. Aksidente lang naman pala. At pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang buong laman ng tray sa ulo ng lalaki. Bumuhos ang spaghetti, kanin at ulam sa buhok at uniforme nito. Nagtawanan ang buong mesa ni Silab. Ang ibang mga estudyante ay yumuko. Nagkunwaring walang nakita. Walang tumulong. Walang nagsalita. Hindi kumilos si Amihan. Ang trabaho niya ay magmasid, mag-record at mangalap ng ebidensya. Ngunit sa loob niya, isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat. Ang eksenang ito, ang kawalan ng katarungan, ang takot. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Kinahapunan, habang naglalagay siya ng mga libro sa kanyang locker, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ikaw yung bagong salta, di ba? Isang boses ang nagsalita, malalim at may awtoridad. Humarap si Amihan, si Silab Montenegro. Nakatayo siya roon, mas matangkad kaysa sa inakala niya. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang mga kaibigan niya ay nasa likuran, parang mga anino. Amihan Soliman, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Ngumisi si Silab, isang nanggisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa luwalhati, may mga patakaran. At isa na roon ay ang pagkilala kung sino ang dapat mong katakutan. Lumapit siya, sinandal ang isang kamay sa mga locker sa tabi ng ulo ni Amihan.
Isang klasikong galaw ng pananakot. Idinikit niya ang kanyang mukha. Sapat na malapit para maamoy ni Amihan ang mamahalin nitong pabango na may halong pagmamataas. Sana malinaw yon sa'yo, bulong niya. Hindi umurong si Amihan. Tinitigan niya lamang ito ng diretso sa mga mata. Nakita niya ang apoy doon, ngunit sa likod ng apoy, may nakita siyang iba. Isang bagay na mas malalim, isang pahiwatig ng kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ng ilang segundong pananahimik, nagsalita si Amihan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim. Alam mo ba? Sabi nila, ang mga asong malakas kumahol ay madalas. Sila ang pinakatakot. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Silab, ang pagkasorpresa, ang bahagyang galit. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Walang takot. Walang pagsusumamo. Isang hamon lamang na nakabalot sa isang simpleng obserbasyon. Bago pa man siya makasagot, isinara ni Amihan ang kanyang locker at nagsimulang maglakad palayo. Hindi man lang lumingon. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit at simpleng apartment, malayo sa karangyaan ng luwalhati, ang tunay na Amihan Soliman ay lumabas. Ang uniforme ng eskwela ay napalitan ng itim na damit. Nakakalat sa kanyang mesa ang mga high-tech na kagamitan. Isang laptop na may encryption, mga micro-earpiece at mga tracking device. Pinanood niya ang video mula sa butones ng kanyang kamera sa malaking screen, ang pambubuli sa cafeteria, ang pagbabanta sa may locker. Inilagay niya ang bawat detalye sa isang secure na file. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, isang profesional sa gitna ng kanyang misyon. Ito ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Ito ay personal. Samantala, pabalik sa luwalhati, pinanood ni Silab si Amihan na maglakad palayo na para bang wala lang nangyari. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Isang bagay ang umikot sa kanyang isipan. Hindi takot ang nakita niya sa mga mata ng babaeng yon, kundi tawa? O baka naman pang-uuyam? Boss, gusto mo bang bigyan natin ng leksyon yan? Tanong ng isa sa kanyang mga alipores, si Marco, na handa ng kumilos anumang oras. Nakatitig pa rin si Silab sa dulo ng pasilyo kung saan nawala si Amihan. Ang nangisi sa kanyang muka ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Umiling siya. Ang karaniwang pananakot ay hindi tatalab sa babaeng ito. Kailangan niya ng ibang paraan. Humarap siya sa kanyang kanang kamay, si Leo, ang pinakatahimik pero pinakamatalino sa kanilang grupo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng utos. Huwag niyo siyang gagalawin, sabi niya, na ikinagulat ng mga kasama. Pero isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Kung saan siya galing, kung sino ang mga magulang niya, kung ano ang mga kinatatakutan niya. Gusto kong malaman ang bawat dumi na maitatago niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang bagay sa mataas na paaralan ng mga luwalhati na hindi niya kontrolado. At para kay Silab Montenegro, iyon ay isang hamon na hindi niya uurungan. Ang gabi ay ang pinakamatalik na kaibigan ng isang espiya. At sa gabing iyon, si Amihan ay nasa kanyang elemento. Ang mataas na paaralan ng mga luwalhati na sa umaga ay isang kaharian ng takot, ay isa na lamang ngayong tulog na higante. Ang mga pasilyo nito'y madilim at tahimik. Suot ang itim na damit at gamit ang isang set ng lockpicking tools na kasing pamilyar sa kanya tulad ng sarili niyang mga daliri. Binuksan niya ang pinto ng locker room ng football team. Ang hangin sa loob ay mabigat sa amoy ng pawis at mamahaling cologne, ang mismong amoy ng kayabangan. Bawat galaw niya ay tiyak at walang ingay. Ang kanyang target, ang ilalim ng isang bangko sa tapat mismo ng locker ni Silab Montenegro. Dito, ang mga usapan ay malaya at walang ingat. Maingat niyang idinikit ang isang audio device,
na hindi mas malaki kaysa sa isang butil ng bigas. Isa pa sa loob ng isang air vent sa team lounge at isang panghuli, ang pinakadelikado sa lahat, sa ilalim ng florera, sa labas ng opisina ng punong guro, si G. Ramon del Prado. Ito ang pagtatanim ng mga unang buto. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay kung anong uri ng lason ang tutubo mula sa mga ito. Kinabukasan, sinubukan ni Amihan ang ibang paraan. Nakita niya ang lalaking binuli sa cafeteria kahapon, nag-iisa sa isang sulok ng library. Dahan-dahan siyang lumapit, umupo sa tapat nito na may ngiti. "Hi," mahinang sabi niya. "Nakita ko ang nangyari kahapon. Okay ka lang ba?" Ang lalaki na nagngangalang Kevin ay nagtaas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga libro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Huwag mo akong kausapin," pabulong niyang sabi, puno ng pagkasindak. "Baka makita niya tayo." At bago pa man makasagot si Amihan, mabilis na tumayo si Kevin at halos tumakbo palabas ng library. Iniwan si Amihan na nakaupo roong mag-isa. Napabuntong hininga siya. Ang takot na ipinunla ni Silab ay malalim na ang ugat. Ang pagkuha ng testimonya mula sa mga biktima ay magiging halos imposible. Ang tanging pag-asa niya ay ang mga device na itinanim niya. Hindi naman siya nabigo. Ang device sa labas ng opisina ng punong guro, ang unang nagbunga. Sa pamamagitan ng kanyang earpiece, narinig niya ang pag-uusap. Isang ina, ang boses ay puno ng galit at pag-aalala. Ang kausap ay ang mahinahong si G. Del Prado. "Nakita ko ang mga pasa sa braso ng anak ko, Principal Del Prado, at sinabi niya sa akin na si Silab Montenegro na naman ang may gawa." Sigaw ng ina. Narinig ni Amihan ang isang malumanay na pagbuntong hininga mula sa punong guro. "Ginang Reyes, nauunawaan ko po ang inyong pag-aalala. Ngunit alam niyo naman ang mga bata ngayon. Minsan, nagkakasakitan sa laro. Si Silab ay isang masigasig na atleta. Baka nadalala lang ng kompetisyon." Kompetisyon? Tinawag niyang basura ang anak ko sa harap ng buong klase. Yun ba ang kompetisyon? Pag-iimbestigahan ko po ito. Ngunit wala tayong matibay na ebidensya, Ginang Reyes. Baka naman ang anak niyo ay masyadong sensitibo? Kailangan niyang matutong maging matatag. Ang lolhati ay naghahanda sa kanila para sa totoong mundo. Napailing si Amihan. Hindi lang niya ito kinukonsinti. Aktibo niyang pinoprotektahan si Silab. Ang bulok ay hindi lamang sa mga sanga, kundi maging sa puno. Kinahapunan, pagkatapos ng football practice, nakaupo si Amihan sa pinakamataas na bahagi ng mga bleacher, nagkukunwaring nagbabasa. Sa ibaba, nakita niya si Silab na nag-iisa, nakaupo sa bench, ang tuwalya ay nakasabit sa kanyang balikat. May kausap ito sa telepono. Dahil sa layo, hindi niya maririnig, ngunit ang kanyang mga mata ay sinanay para sa ganitong mga pagkakataon. Kinuha niya ang isang maliit na high-powered na mikropono mula sa kanyang bag at itinutok ito. Ang boses na narinig niya ay boses ni Silab, ngunit iba ito. Wala ang kayabangan, wala ang kapangyarihan. Ito ay boses ng isang anak na sinusubukang bigyang kasiyahan ang isang amang imposible. "Opo pa, ginawa ko na po," sabi ni Silab. Ang kanyang boses ay pagod. Natakot na po siya. Hindi na po siya magsasalita. Isang sandaling katahimikan. "Hindi pa. Naiintindihan ko. Kailangang maipakita sa kanila kung sino ang pamilya Montenegro. Isang halimbawa lang." "Opo. Hindi na po mauulit na maging malambot ako." Napahigpit ang hawak ni Amihan sa mikropono. Sa sandaling iyon, sa likod ng halimaw na nakita niya sa cafeteria, nakita niya ang isang anino, isang batang lalaki na desperadong naghahanap ng pag-apruba mula sa kanyang ama. Isang nakakaramdam ng awa ang biglang sumagi sa kanyang puso. Isang emosyon na hindi niya dapat maramdaman para sa kanyang target.
Ito ay isang kahinaan. Isang panganib. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang apartment. Oras na para anihin ang kanyang mga itinanim. Isinaksak niya ang receiver sa kanyang laptop at isa-isang pinakinggan ang mga audio file. Mga tawanan, mga biruan, mga walang kwentang usapan ng mga tinedyer. Ngunit nang i-play niya ang file mula sa device na malapit sa opisina ng punong guro, isang kakaibang ingay ang kanyang narinig. Hindi ito ang karaniwang static. Ito ay isang rhythmic, electronic pulse, isang jamming signal. Mabilis na nag-type si Amihan sa kanyang keyboard, nagpatakbo ng isang diagnostic program. Ang resulta ay lumabas sa screen at nanlamig ang kanyang dugo. Jamming frequency detected. Professional grade counter-surveillance signal. Hindi ito gawa ng isang simpleng security system ng eskwelahan. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay mahal at hindi basta-basta makukuha. Napatingin siya sa pader kung saan nakadikit ang larawan ni Silab at ng kanyang amang si Mayor Ricardo Montenegro. Ang misyon na ito ay hindi lang tungkol sa isang bully sa eskwelahan. Ito ay mas malaki, mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Mayroong isang paulit-ulit na ugong sa ulo ni Silab Montenegro. Ito ang boses ng kanyang ama. Si Mayor Ricardo Montenegro, malamig, matigas, at walang puwang para sa pagkakamali. Kailangang maipakita sa kanila kung sino ang pamilya Montenegro. Huwag kang maging malambot. Napahilot siya sa kanyang sentido habang minamaneho ang kanyang mamahaling kotse palayo sa eskwelahan. Pagod na siya. Pagod na sa pagiging hari ng luwalhati. Pagod na sa pagiging anak ng mayor. Pagod na sa pagganap sa isang papel na isinulat ng kanyang ama para sa kanya. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. 10 taong gulang siya noon, natalo sa isang chess tournament. Hindi siya pinagalitan ng kanyang ama. Mas malala pa roon, ikinulong siya nito sa madilim na library ng kanilang mansyon buong gabi. Ang mga Montenegro ay hindi natatalo, sabi nito bago isara ang pinto. Tandaan mo yan. Mula noon, ang bawat araw ay isang pagganap. Ang bawat pambubuli, bawat pagpapakita ng kapangyarihan ay isang paraan para sabihing, hindi ako talunan pa, hindi ako malambot. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niyang unti-unti siyang nauubos. Inihinto niya ang kotse sa tapat ng isang maliit at hindi kapansin-pansing lugar na malayo sa sentro ng bayan. Ang kapihan, dapit hapon. Ito ang kanyang sikretong kanlungan. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang isang Montenegro. Dito, siya ay si Silab lang, isang customer na gusto lang ng isang tasang matapang na kape. Ang amoy ng bagong giniling na kape at lumang libro ang sumalubong sa kanya. Ang ilaw ay malumanay at ang musika ay mahina. Umupo siya sa kanyang paboritong sulok sa tabi ng bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaang ang kapayapaan ng lugar ay unti-unting pawiin ang ugong sa kanyang ulo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napako ang kanyang tingin sa isang pamilyar na figura sa kabilang dulo ng kapihan, si Amihan Soliman. Nakaupo siyang mag-isa, ganap na abala sa librong binabasa. Wala ang mapanuring titig na ipinakita niya sa may locker. Wala ang tapang na humamon sa kanya. Ang nakikita niya ngayon ay isang ordinaryong babae. Ang buhok niya ay bahagyang nakaharang sa kanyang mukha habang seryoso siyang nagbabasa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa konsentrasyon. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bagong salta. Hindi siya ang babaeng kailangan niyang imbestigahan. Maganda siya. Payapa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Silab na kailangan niyang lumapit. Tumayo siya, nag-order ng isa pang kape, at naglakad patungo sa kanyang mesa. Pwede bang makiupo? Tanong niya. Nag-angat ng tingin si Amihan at nakita niya muli ang pagkagulat sa mga mata nito. Ngunit agad itong nawala at napalitan ng isang neutral na ekspresyon.
Tumango ito. Umupo si Silab. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward, kundi puno ng mga hindi sinasabing tanong. Hindi ko inakala na makikita kita sa lugar na tulad nito. Simula ni Silab. Bakit naman? Tanong ni Amihan. Isinara ang kanyang libro, ngunit nanatili ang isang daliri sa pagitan ng mga pahina. Dahil mukha itong masyadong tahimik para sa isang katulad mo, isang direktang tama. Ngunit sa halip na mainis, bahagyang natawa si Silab. Siguro. O baka naman ako ang masyadong maingay para sa lugar na ito. Tinitigan siya ni Amihan. Lahat naman ng tao, kailangan ng katahimikan paminsan-minsan. Nag-usap sila tungkol sa kape, tungkol sa librong binabasa niya, isang nobela, tungkol sa isang taong naghahanap ng kanyang tunay na pagkatao. Tingin mo ba, kaya talagang baguhin ng isang tao kung sino siya? Tanong ni Silab. Ang tanong ay mas para sa sarili niya kaysa kay Amihan. Hindi siguro pagbabago, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Siguro, paghahanap lang sa kung sino ka talaga sa ilalim ng lahat ng ingay na nililikha ng mundo o ng ibang tao para sa'yo. Natigilan si Silab. Pakiramdam niya ay binabasa siya nito, hindi ang libro. Sa loob ng 15 minuto, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakikipag-usap sa kanya, hindi sa anak ng mayor. Ang ugong sa kanyang ulo ay ganap na nawala. Nang magsimula, nang dumilim sa labas, tumayo si Amihan. Kailangan ko nang umalis. Hatid na kita. Mabilis na alok ni Silab, isang kilos na hindi niya karaniwang ginagawa. Ngumiti si Amihan. Isang maliit at tunay na ngiti. Huwag na. Salamat na lang. Pinanood niya itong maglakad palabas, ngunit sa kanyang pagmamadali, isang maliit na itim na kwaderno ang nahulog mula sa kanyang bag nang hindi niya namamalayan. Mabilis itong pinulot ni Silab. Amihan, yung notebook mo. Sigaw niya, ngunit nakalabas na ito ng pinto. Babalik din naman siguro ito bukas. Naisip niya, ibabalik niya na lang. Ngunit ang kuryosidad ay hindi niya mapigilan. Binuksan niya ang kwaderno. Ang inaasahan niyang makita ay mga sulat kamay na tala mula sa klase o mga personal na saloobin. Ngunit ang nakita niya ay iba. Ang mga pahina ay puno ng mga hilera, ng mga letra at numero na walang anumang kahulugan. Mga code. Mga pattern. Sa unang pahina, may isang listahan ng mga oras at mga lugar sa loob ng luwalhati. Cafeteria 12:15, gym bleachers 15:40, printer office hallway, Ronainok. Hindi ito tala ng isang ordinaryong estudyante. Ito ay tala ng isang taong nagmamanman. Isinara niya ang kwaderno. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Ang payapang babae na nakaupo sa tapat niya kanina at ang matapang na babae sa may locker ay nagsanib sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na puno ng misteryo at panganib. Sino ka ba talaga, Amihan Soliman? Ang utos niya na alamin ang lahat tungkol sa kanya ay hindi na lamang isang paraan ng pananakot. Ngayon, isa na itong pangangailangan. Pagka-uwi ni Amihan sa kanyang apartment, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at pumikit ng mariin. Ang imahe ni Silab sa kapihan dapit hapon ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagod sa kanyang mga mata, ang pambihirang katapatan sa kanyang mga tanong. Ito ay mapanganib. Ang misyon ay nangangailangan ng distansya, ang pagiging objective, ang awa at lalo na ang anumang uri ng personal na koneksyon ay mga lason na maaring sumira sa lahat. Pinipilit niyang isipin ang mukha ni Kevin, ang lalaking takot na takot sa library, o ang desperadong boses ng ina na kausap si Principal Del Prado. Si Silab ang target mo, Amihan. Huwag mong kalimutan yan.
Pero may isang bagay na sinabi niya na tumatak sa kanya. Tingin mo ba, kaya talagang baguhin ng isang tao kung sino siya? Ang tanong na yon ay hindi nagmula sa isang simpleng bully. Nagmula iyon sa isang taong nalilito, sa isang taong posibleng nakakulong. Napabuntong hininga siya at lumakad patungo sa kanyang dingding ng investigasyon. Nandoon ang larawan ni Silab, ang sentro ng lahat. Ngunit ang pakikipag-usap nila kanina ay nagbigay sa kanya ng bagong ideya. Paano kung si Silab ay hindi ang ugat ng problema? Paano kung isa lamang siyang sintomas? Ang kanyang tingin ay napunta sa larawan ng ama nito, si Mayor Ricardo Montenegro, na nakangiti sa isang campaign poster, isang perpektong nangngiti, mga matang nangangako ng kaunlaran. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, ano ang nakatago? Ang jamming device, ang pagtatakip ni Principal Del Prado, ang takot sa boses ni Silab habang kausap ang kanyang ama. Nagpa siya si Amihan na ilipat ang kanyang focus. Kung si Silab ang espada, si Mayor Montenegro ang kamay na humahawak dito. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa eskwela. Nagdahilan siyang may sakit. Ang buong araw ay ginugol niya sa harap ng kanyang naka-encrypt na laptop. Ginagamit ang kanyang access sa FBI database para maghukay ng mas malalim. Hindi sa mga personal na buhay, kundi sa mga pampublikong record, mga kontrata ng gobyerno, mga ulat sa balita. Ang kanyang hinahanap ay isang pattern. At hindi nagtagal, natagpuan niya ito. Isang malaking proyekto, ang nakasalang sa bayan ng Aloneros, isang marangyang resort at marina na itatayo sa isang protektadong baybayin. Ang pangunahing nagtutulak ng proyekto, si Mayor Ricardo Montenegro. Mayroong isang maliit, ngunit lumalakas na grupo ng mga lokal na residente at environmentalist na tumututol dito. Sinasabing sisirain nito ang kanilang kabuhayan at ang kalikasan. Nagsimulang mag-type si Amihan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Kinuha niya ang listahan ng mga kilalang biktima ng pambubuli ni Silab sa nakalipas na 6 na buwan. Isa-isa, hinanap niya ang pangalan ng kanilang mga magulang. Si Kevin, ang lalaki sa library. Ang kanyang ama ay isang mangingisda. Isa sa mga pinakamaingay na kritiko ng proyekto. Si Ginang Reyes, ang ina na nagreklamo sa punong guro. Ang kanyang asawa ay isang maliit na may-ari ng negosyo na tumangging ibenta ang kanyang lupa sa mga developer ng resort. Isa-isa, lumabas ang koneksyon. Lahat sila, lahat ng mga estudyanteng sistematikong tinatakot at pinapahirapan ni Silab ay mga anak ng mga taong hadlang sa political at business agenda ni Mayor Montenegro. Napaurong si Amihan mula sa kanyang mesa, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi ito simpleng pambubuli, ito ay isang armas, isang paraan para patahimikin ang oposisyon sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga anak, at si Silab ang bala na ginagamit ng kanyang ama. Ang tanong ay, alam ba ito ni Silab o isa lamang siyang walang kamalay-malay na kasangkapan? Ang pag-aalinlangan sa kanyang boses sa telepono, ang paghahanap niya ng kapayapaan sa dapit hapon. Lahat ay tumuturo sa huli. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niya ng isang taong nasa loob na makakapagsalita. Naalala niya ang isang pangalan na lumabas sa kanyang paunang pananaliksik. Isang lokal na mamamahayag na nagngangalang Benji Cruz na biglang tinanggal sa trabaho matapos magsulat ng isang kritikal na artikulo tungkol sa proyekto ng resort. Isang text message, isang lihim na lokasyon. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Amihan sa loob ng isang luma at maalikabok na sasakyan sa isang abandonadong parking lot. Kaharap si Benji Cruz. Ang lalaki ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-iingat. Alam kong mapanganib ito, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mahinahon.
pero kailangan ko ang tulong mo. Tinitigan siya ni Benji. Marami nang sumubok na kalabanin ng mga Montenegro. Lahat sila ay nabigo. O mas malala pa. Hindi ako susuko, giit ni Amihan. May ebidensya ako, pero hindi sapat. Kailangan ko ng isang bagay na direktang mag-uugnay sa mayor sa mga pambubuli sa luwalhati. Nag-alinlangan si Benji, ngunit may nakita siya sa determinasyon ni Amihan. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa. Bago ako tanggalin sa trabaho, may nag-abot nito sa akin. Isang empleyado mula sa City Hall na hindi na makonsensya. Sabi ni Benji, ang kanyang boses ay halos pabulungin. Naglalaman ito ng mga kopya ng mga email at financial records. Hindi ko ito nailabas dahil natakot ako. Ang taong nagbigay nito sa akin, na aksidente sa motor 1 linggo pagkatapos. Ibinigay niya ang USB kay Amihan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Mag-iingat ka, bata, sabi niya. Ang kalaban mo ay hindi lang isang mayor. Isa siyang halimaw na nagpapanggap na anghel. Hawak-hawak ni Amihan ang USB. Pakiramdam niya ang bigat nito. Ito na marahil ang susi. Ang susi na hindi lang maglalantad sa mga krimen sa luwalhati, kundi posibleng magpapabagsak sa isang buong imperyo ng kasinungalingan. Ngunit habang pauwi, isang malamig na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Kung ang nasa USB na ito ay kasing mapanganib ng sinasabi ni Benji, at kung malaman ni Mayor Montenegro na hawak niya ito, hindi na lang ang misyon niya ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Ang hangin sa apartment ni Amihan ay tila hindi gumagalaw. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng kanyang laptop at ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Nakasaksak ang USB at ang mga nilalaman nito ay dahan-dahang lumitaw sa screen. Hindi ito financial records lamang. Ito ay isang detalyadong ledger ng kasamaan. Mga email, mga text message, mga bank transfer, naroon ang lahat, nakasulat sa itim at puti. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mga linya ng text. Ngunit isang email thread ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay sa pagitan ng isang email address na may pangalang R. Montenegro at ng opisyal na email ni Principal Ramon Del Prado. Jack. Pagdidisiplina. Ramon, kailangan nating magbigay ng mas malinaw na mensahe. Ang ama ni Kevin Alcantara ay muling nagsalita laban sa proyekto sa pulong ng barangay. Hindi na ito maaring palampasin. RDP, Ricardo, nauunawaan ko. Ngunit ang bata ay labis nang natatakot. Baka magdulot ito ng mas malaking problema kung ipagpapatuloy natin. Iyan mismo ang punto, Ramon. Ang takot ay isang epektibong kasangkapan. Ipaalam mo kay Silab na kailangan niyang kausapin ulit si Alcantara. Siguraduhin mong may makakakita. Kailangan nilang matanto na ang paglaban sa akin ay may personal na kahihinatnan. RDP, masusunod Mayor. Napahawak si Amihan sa kanyang bibig. Ang kanyang hinala ay kinumpirma sa pinakamalupit na paraan. Hindi ito utos ng isang ama sa anak. Ito ay utos ng isang amo sa kanyang tauhan, gamit ang sariling anak bilang sandata. Si Silab ay hindi lamang isang bully na pinoprotektahan ng kanyang ama. Siya ay isang instrumento, isang pyesa sa isang mas malaking laro na marahil ay hindi niya lubos na naiintindihan. Isang alon ng galit ang bumuhos sa kanya. Galit para sa isang amang kayang gawin ito sa sarili niyang anak, at isang pamilyar na kirot ng awa para kay Silab. Ang lahat ng pagyayabang nito, ang lahat ng kalupitan, ay isang maskara lamang na ipinapasuot sa kanya. Sa marangyang katahimikan ng kanyang kwarto, nakaupo si Silab Montenegro sa harap ng kanyang mesa. Sa ilalim ng ilaw ng desk lamp ay ang maliit na itim na kwaderno ni Amihan.
Ilang oras na niyang tinititigan ang mga code. Hindi siya isang henyo sa cryptography, ngunit ang kanyang isipan ay sinanay na maghanap ng mga pattern. Sa football field, sa mga negosyo, sa mga tao. At may isang pattern siyang napansin. Ang mga numero ay palaging tumutugma sa oras at ang mga letra ay mga inisyal ng mga lugar. Siapan 12:15, Cafeteria 12:15, GBL 15:40, Gym Bleachers 3:40 p.m. Ito ang eksaktong mga oras at lugar kung saan may nangyaring insidente ng pambubuli. Ang sa cafeteria, ang sa locker, hindi ito isang simpleng tala-arawan. Ito ay isang log ng surveillance. Pinagpawisan ng malamig si Silab. Ang babaeng ito ay hindi lamang nagmamasid. Nagdodokumento siya. At kung idodokumento niya ang mga insidenteng iyon, malamang na idinodokumento rin niya siya. Sino ang nagpadala sa kanya? Ang mga political rival ba ng kanyang ama? Isang reporter? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya, kasabay ng alaala ng kanilang pag-uusap sa dapit hapon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang pag-uusap nila tungkol sa pagbabago. Lahat ba yon ay isang pagkukunwari? Isang paraan para makuha ang kanyang tiwala? Isang pakiramdam ng pagkakanulo ang muwagi ang gumapang sa kanya. Isang matinding galit. Naramdaman niyang pinaglaruan siya. Kinabukasan, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinintay niya si Amihan sa isang hindi gaanong dinadaanan na pasilyo malapit sa library. Nang makita niya itong papalapit, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa librong hawak. Hinarang niya ang daan nito. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanyang mukha ay kalmado, gaya ng dati. Ngunit nakita ni Silab ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Pagtatanggol. Pag-iingat. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Silab. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Tungkol saan? Sa halip na sumagot, inilabas ni Silab ang itim na kwaderno mula sa kanyang likuran at iwinagayway ito sa harap niya. Tungkol dito, nakita ni Silab ang emosyon na sa wakas ay bumalatay sa mukha ni Amihan. Pagkagulat, pag-aalala, isang maliit na bahid ng takot. Sa wakas, isang tunay na reaksyon. Nasaan mo yan nakuha? Tanong ni Amihan. Sinusubukang bawiin ito. Inilayo ito ni Silab. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ay, ano ito? Ano ang ginagawa mo? Nagmamanman ka ba sa akin? Ibalik mo yan sa akin, Silab. Sagutin mo muna ako. Sigaw ni Silab. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang kanyang galit ay sumabog na. Lahat ba ng yon sa kapihan? Kasinungalingan lang? Sino ka ba talaga? Idinikit niya ang kanyang sarili sa kanya, tulad ng ginawa niya noong unang araw. Ngunit ngayon, ito ay hindi na isang simpleng pananakot. Ito ay desperasyon. Kailangan niya ng mga sagot. Natigilan si Amihan. Tinitigan niya si Silab at sa ilalim ng galit nito, nakita niya ang sakit ng isang taong nalilito. Handa na siyang magsalita, handa nang sabihin ang isang bagay. Hindi niya alam kung ano, nang isang boses ang pumutol sa tensyon. Silab, anak. Ang boses na yon, malamig, makapangyarihan, at pamilyar. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Mayor Ricardo Montenegro, nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata, na nakatitig sa kanilang dalawa, ay kasing lamig ng yelo. Halika rito, sabi ng mayor. Ang kanyang boses ay hindi nag-aanyaya, kundi nag-uutos. May kailangan tayong pag-usapan. Napatingin si Silab mula sa kanyang ama patungo kay Amihan. Hawak pa rin ang kwaderno. Ang buong mundo niya ay biglang gumuho. Ang babaeng pinaghihinalaan niya sa isang panig. At ang amang kinatatakutan niya sa kabilang panig. At siya,
ay nasa gitna ng lahat. Ang pagdating ni Mayor Montenegro ay parang isang biglaang pagbaba ng temperatura sa pasilyo. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay para sa publiko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng babala at panganib na para lamang kay Amihan. Mayor Montenegro, bati ni Amihan, pinipilit na maging kalmado at magalang ang kanyang boses, tulad ng isang ordinaryong estudyante na nakaharap sa isang makapangyarihang tao. Hindi siya pinansin ng mayor. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Si Lab, sa opisina ni Principal Del Prado. Ngayon na. Ang bawat salita ay may bigat. Nag-aalangan, tumingin si Silab kay Amihan, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang galit sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng isang pamilyar na maskara, ang pagsunod. Walang imik niyang ibinulsa ang itim na kwaderno at sumunod sa kanyang ama. Iniwan si Amihan na mag-isa sa pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa tensyon. Alam niya kung ano ang ibig niya sabihin nito. Nakita sila, narinig sila. At ngayon, alam na ng mayor na mayroong isang problema sa luwalhati. Ang anino na dati niyang sinusundan ay ngayon nakatingin na pabalik sa kanya. Sa loob ng opisina ng punong guro, narinig ni Amihan sa pamamagitan ng device na itinanim niya ang pag-uusap. Ngunit hindi ito ang buong pag-uusap. Ang signal ay mahina at paputol-putol. Ang jamming device ay muling isinara. Malinaw na may sinasabi silang hindi para sa pandinig ng iba. Ang tanging malinaw niyang narinig ay ang huling sinabi ng mayor kay Silab bago sila umalis. Layuan mo ang babaeng yon. Naiintindihan mo ba? Para sa ikabubuti mo. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Amihan ang pagbabago. Ang mga mata ay palaging nakamasid sa kanya. Hindi lamang ang mga estudyante, kundi pati na rin ang mga security guard ng eskwelahan. Si Silab ay umiiwas sa kanya, ngunit paminsan-minsan ay nahuhuli niya itong nakatingin mula sa malayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at salungatan. Ang laro ay naging mas mapanganib. Itinago niya ang USB sa isang ligtas na lugar at nagpadala ng naka-encrypt na ulat sa kanyang handler sa FBI. Ang sagot ay mabilis at malinaw. Proceed with extreme caution. Extraction authorized if compromised. Alam niyang kailangan niya ng isa pang matibay na ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi. Ang mga email ay maaaring sabihing peke, ngunit isang audio o video recording ng mayor mismo, iyon ang magiging huling pako sa kabaong. Isang hapon, habang siya ay nasa library, isang text message ang dumating sa kanyang burner phone. From unknown number. Message, alam ko ang ginagawa mo. May impormasyon ako tungkol kay Mayor M. Mga audio recording. Magkita tayo sa lumang bodega sa Pantalan. Mamayang 9:00 ng gabi. Mag-isa kang pumunta. Napatitig si Amihan sa mensahe. Ang kanyang unang instinct bilang isang sanay na ahente ay sumigaw ng bitag. Ito ay masyadong madali. Masyadong perpekto. Ang isang taong may hawak ng ganoong klaseng ebidensya ay hindi makikipagkita sa ganitong paraan. Ngunit paano kung totoo ito? Paano kung ito na ang pagkakataon na hinihintay niya? Ang panganib ay malaki. Ngunit ang posibleng gantimpala ay mas malaki pa. Sinuri niya ang sitwasyon. Kung ito ay isang bitag, kailangan niyang maging handa. Ngunit kung hindi siya pupunta, maaaring mawala ang kanyang tanging pagkakataon. Nagpadala siya ng isa pang mensahe sa kanyang handler. Ipinaalam ang sitwasyon at ang lokasyon na may mahigpit na utos. Do not engage unless I send the distress signal. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, hindi mapakali si Silab. Ang mga salita ng kanyang ama ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Layuan mo siya. Ngunit bakit? Ano ang kinatatakutan ng kanyang ama? Kay Amihan, ang kwaderno, ang mga code.
Lahat ay nagpapahiwatig na si Amihan ay may ginagawang mapanganib. Ngunit ang kanyang instinct ay nagsasabing, ang panganib ay hindi nagmumula kay Amihan, kundi para sa kanya. Nang hapong iyon, habang naglalakad siya malapit sa opisina ni Principal Del Prado, narinig niya ang boses nito mula sa nakabukas na pinto. Kausap sa telepono. Oo, Mayor. Opo, handa na ang lahat mamayang gabi. Sa lumang bodega sa Pantalan, tulad ng napag-usapan, walang magiging problema, magiging malinis ito. Nanigas si Silab, bodega, Pantalan. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang plano, ngunit alam niyang may kinalaman ito kay Amihan. Ang pag-iwas sa kanya ay hindi na isang opsyon. Ang pananahimik ay hindi na isang pagpipilian. Nagsimula ang karera laban sa oras. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, ang hangin sa Pantalan ay malamig at maalat. Dahan-dahang naglakad si Amihan patungo sa kinakalawang na bodega. Ang kanyang mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay parang isang babala. Binuksan niya ang pinto ng bodega na umigik sa protesta. Ang loob ay madilim, maliban sa isang sinag ng ilaw ng buwan mula sa isang butas sa bubong. Walang tao. May tao ba riyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit handa. Isang matunog na click. Ang tanging sagot. Mabilis siyang lumingon. Ang pinto ay nagsara nang may malakas na kalabog. Ikinulong siya sa kadiliman. Mula sa mga anino, 3 malalaking lalaki ang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay hindi makita. Ang isa ay may hawak na tubo ng bakal. Nagkamali ka ng lugar na pinuntahan, Miss? Sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay magaspang. Ang mayor ay nagpapadala ng kanyang pagbati. Hindi nagsalita si Amihan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang bag sa sahig at inayos ang kanyang postura. Ang kanyang puso ay kalmado. Ang kanyang isip ay matalas. Ito na nga ang bitag na inaasahan niya. Kasabay nito, sa labas isang sports car ang humarurot at biglang huminto. Mabilis na bumaba si Silab. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at takot. Patakbo siyang lumapit sa nakasaradong pinto ng bodega. Ang mga sigaw ng pag-aalala ay namumuo sa kanyang lalamunan. Alam niyang nahuli na siya, ngunit kailangan niyang subukan. Walang takot sa dibdib ni Amihan. Ang mayroon lamang ay isang malamig at matalas na kalkulasyon. Sa sandaling sumugod ang unang lalaki, ang katawan niya ay gumalaw ng may disiplina at bilis na hindi inaasahan mula sa isang simpleng estudyante. Ang lalaking may tubo ng bakal ang kanyang inuna. Hinayaan niyang itaas nito ang sandata at sa huling sandali, umilag siya sa ilalim nito. Ang kanyang katawan ay halos dumikit sa sahig. Sa isang mabilis na pag-ikot, isang malakas na sipa mula sa kanyang binti ang tumama sa likod ng tuhod ng lalaki. Isang malutong na tunog ng buto ang narinig at ang lalaki ay bumagsak na sumisigaw sa sakit. Ang tubo ay kumalansing sa semento. Hindi pa man nakakabawi ang dalawa pa, sumugod na si Amihan. Ang isa ay sumuntok, ngunit sinalubong niya ito ng isang bukas na palad sa pulso. Inilihis ang atake at gamit ang puwersa ng kalaban, isang siko sa lalamunan ang kanyang pinakawalan. Ang lalaki ay napahawak sa kanyang leeg, hirap na huminga. Ang huli ay mas malaki at mas maingat. Sinubukan nitong sunggaban siya. Ngunit para kay Amihan, ang laki ay isang dehado. Mabilis siyang yumuko, pumasok sa gwardiya nito at nagpakawala ng 3 sunod-sunod na suntok sa sikmura. Napayukod ang lalaki sa sakit. Isang mabilis na pag-angat ng tuhod sa kanyang mukha ang nagpatumba rito ng tuluyan. Tapos na ang lahat sa loob lamang ng wala pang 1 minuto. Nakatayo si Amihan,
Sa gitna ng bodega, ang kanyang paghinga ay bahagyang mabilis, ngunit kontrolado. Pawis ang tumatagaktak sa kanyang noo. Habang pinapagpagan niya ang kanyang sarili, napansin niya ang isang bagay na mali. Isang botones mula sa kanyang blusa ang nawawala. Ang botones na may kamera. Mabilis niyang hinanap ito sa sahig. Nakita niya ito malapit sa paa ng isa sa mga lalaki, basag at walang silbi. Marahil ay natanggal at nayapakan sa gitna ng gulo. Isang malamig na pakiramdam ng pagkabigo ang gumapang sa kanya. Ang kanyang pinakamahalagang ebidensya, ang visual proof ng pag-atake na ito, ay nawala. Kasabay noon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bumukas ito ng malakas. Humahangos si Silab nang sipain niya ang pinto. Ang imahe sa kanyang isipan ay si Amihan na sugatan, umiiyak, at nangangailangan ng tulong. Ang kanyang puso ay handang makipag-away para iligtas ito. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hindi kayang iproseso ng kanyang isipan. Si Amihan, nakatayo, hindi nasaktan. Ang kanyang postura ay alerto at mapanganib. At sa paligid niya, 3 malalaking lalaki ang nakahandusay sa sahig, umiinda sa sakit. Natigilan si Silab sa may pintuan, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tumingin siya mula kay Amihan, patungo sa mga lalaking walang malay, pabalik-balik. Sinusubukang unawain ang eksenang nasa harap niya. Ang babaeng nakita niyang tahimik na nagbabasa ng libro sa kapihan. Ang babaeng hinamon niya sa pasilyo. Ang babaeng ito ay kaya palang gawin ito? Napatingin si Amihan sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng katahimikan. Ang pagkagulat sa mukha ni Silab ay hindi maikakaila. Ang maskara ni Amihan bilang isang ordinaryong estudyante ay ganap nang natanggal. Ang lahat ng kanyang mga lihim ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. "Silab!" sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay pagod, hindi mula sa pakikipaglaban, kundi mula sa bigat ng sitwasyon. Ano ito?" Hirap na tanong ni Silab. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sino ka ba talaga?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Lumakad siya palapit sa kanya. Bawat hakbang ay nagpapakita ng isang kumpiyansa at panganib na hindi pa nakikita ni Silab dati. "Hindi na mahalaga kung sino ako," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang mahalaga ay kung sino ang nagpadala sa kanila. Natahimik si Silab. Alam niya ang sagot. Ang mga salitang narinig niya mula sa opisina ni Principal Del Prado ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang kanyang ama. Hindi niya ito gagawin, sabi ni Silab. Ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. Gusto niyang maniwala sa kanyang mga salita, ngunit ang eksenang nasa harap niya ay isang malupit na katotohanan. "Talaga?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. "Hindi ba't ganito naman talaga ang laro ninyo? Pagtatakot? Pananakit? Ang pinagkaiba lang ngayon, Silab, ay hindi ako ang karaniwan mong biktima." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Silab ang isang matinding hiya at pagkakasala. Ang lahat ng kanyang mga ginawa, ang lahat ng pambubuli, ay biglang bumalik sa kanya. Hindi bilang isang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang mga gawa ng isang duwag na nagtatago sa likod ng pangalan ng kanyang ama. "Hindi ko alam," mahinang sabi ni Silab. "Hindi ko alam na hahantong sa ganito." "Hindi mo alam?" Tumaas ang boses ni Amihan. Ang kanyang emosyon ay sa wakas ay lumabas. "O ayaw mo lang alamin? Dahil mas madaling maging halimaw kaysa aminin na ang tunay na halimaw ay ang sarili mong ama." Natigilan si Silab. Ang katotohanan sa mga salita ni Amihan ay tumusok sa kanya na parang isang punyal. "Ang ama mo ang nasa likod ng lahat ng ito," patuloy ni Amihan.
Ang kanyang boses ay bumalik sa isang malamig na determinasyon. Ang mga pambubuli, ang pananakot, lahat ay para sa kanyang mga politikal na interes. At ginagamit ka lang niya, Silab. Isa ka lang kasangkapan. Napayuko si Silab, hindi makatingin sa mga mata ni Amihan. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpaguho sa kanya. Tumalikod si Amihan, ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko sa pagod at pagkabigo. Pumili ka, Silab, sabi niya nang hindi lumilingon. Patuloy kang magiging anino ng iyong ama o gagawa ka ng sarili mong liwanag. Naglakad siya palabas ng bodega. Iniwan si Silab na nakatayo roon, napapaligiran ng mga katawan ng mga taong ipinadala ng kanyang ama at ng mga durog na piraso ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa di kalayuan marahil ay mula sa distress signal na ipinadala ni Amihan ay nagsimulang marinig, isang paalala na tapos na ang laro. Para kay Silab, ang gabi ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mahabang, madilim na paglalakbay. Ang mga kumikislap na ilaw ng sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa labas ng bintana ng apartment ni Amihan, ngunit hindi niya ito pinapansin. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Sa screen, isang video call ang nagpapakita ng seryosong mukha ng kanyang handler sa FBI, si Agent David Reyes. Ang pagkakakilanlan mo ay nabunyag na, Soliman, sabi ni Agent Reyes. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bahid ng pag-aalala. Ang mga lalaki sa bodega ay mga kilalang tauhan ni Mayor Montenegro. Nang mahuli sila, tumanggi silang magsalita. Pero ang insidente mismo ay sapat na para malaman ng mayor na hindi ka isang ordinaryong estudyante. Masyado nang mapanganib. Itinitigil ko na ang operasyon. Pero sir, giit ni Amihan, ang kanyang boses ay desperado. Isang bagay na bihira para sa kanya. Hawak ko na ang mga email, ang koneksyon sa pagitan ng mayor at ng pambubuli. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon para... Para ano? Para mapatay ka? Putol ni Agent Reyes. Nasira ang kamera mo. Walang visual evidence ng pag-atake. Ang mga lalaki ay magsasabing, ikaw ang nauna. Salita mo laban sa salita ng isang makapangyarihang mayor. Hindi tayo mananalo sa ganyan. At alam mo yan, tapos na ang misyon, Amihan. Umuwi ka na. Nagtapos ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kwarto. Tapos na ang misyon. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagpapanggap, ang panganib, ang pagtatanim ng mga ebidensya, lahat ay nawala sa isang iglap. Napatingin siya sa kanyang dingding ng investigasyon, ang mga larawan, ang mga koneksyon, ang mga pangalan. Ang mukha ni Silab ay nakatitig pabalik sa kanya, puno ng pagkalito. Ang mukha ng kanyang ama, puno ng kasinungalingan. At sa isang sulok, isang luma at kupas na larawan ng isang ngumingiting dalaga. Si Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan. Isang alaala ang bumalik sa kanya, kasing sakit at kasing linaw ng araw na nangyari ito. Nasa high school pa lang sila noon, sa ibang paaralan, sa ibang lungsod. Si Sarah, isang masayahin at matalinong babae, ay naging target ng isang grupo ng mga mayayamang bully. Ipinagwalang bahala ng eskwelahan ang kanyang mga reklamo. Isang araw, hindi na niya kinaya. Ang nangiti ni Sarah ay nawala magpakailanman. Nangako si Amihan sa puntod ni Sarah. Nangako siyang gagawin niya ang lahat para hindi na maulit ang nangyari. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumali sa FBI. Iyon ang dahilan kung bakit niya personal na kinuha ang misyon na ito. At ngayon, nabigo siya. Isang pakiramdam ng matinding pagkatalo ang bumalot sa kanya. Hindi lamang ito isang professional na kabiguan. Ito ay isang
personal na pagkatalo. Binigo niya si Sarah. Binigo niya ang mga estudyante ng luwalhati. Binigo niya ang sarili niya. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang mga ahente ng FBI ay hindi umiiyak. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya si Agent Soliman. Siya ay si Amihan lamang, isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa isang sistemang bulok. Sinimulan niyang tanggalin ang mga larawan at mga tala mula sa dingding, isa-isa. Bawat piraso ng papel ay parang isang piraso ng kanyang pag-asa na nawawala. Ito na ang katapusan. Babalik siya sa headquarters. Gagawa ng kanyang huling ulat at marahil ay bibigyan ng isang bagong misyon sa ibang lugar. At si Mayor Montenegro ay magpapatuloy sa kanyang paghahari. Si Caleb ay magpapatuloy na maging kanyang kasangkapan. At walang magbabago. Napaupo siya sa sahig, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang bigong misyon. Ang karaniwang lakas ng loob na nagtutulak sa kanya ay nawala. Napalitan ng isang malamig at mabigat na kawalan ng pag-asa. Lahat ay nawala. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang pagkakakilanlan, ang tiwala niya sa sistema. At sa isang sulok ng kanyang puso na ayaw niyang aminin, ang namumuong koneksyon sa isang taong hindi niya dapat maramdaman, si Caleb, ang pag-asang baka may mabuti pa sa kanya, na baka kaya pa niyang magbago. Ngayon, pati iyon ay mukhang imposible na. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nanigas siya. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Alam ng mga pulis na huwag siyang istorbohin. Si Agent Reyes ay nasa kabilang lungsod. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kamay ay automatikong gumapang sa isang maliit na baril na nakatago sa ilalim ng mesa. Sumilip siya sa peephole. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Nakatayo sa labas si Caleb Montenegro. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay lukot. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay ganap na nawala. Napalitan ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Desperasyon, pagsisisi, at isang sinag ng determinasyon. Nag-alinlangan si Amihan. Ang pagbukas ng pinto ay labag sa lahat ng protocol. Isa itong panganib. Ngunit ang pagkabigo ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang tapang. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Dahan-dahan niyang inalis ang lock at bahagyang binuksan ang pinto. Nakatitig sila sa isa't isa sa loob ng ilang sandali. Anong kailangan mo? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Huminga ng malalim si Caleb na para bang nag-iipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng katapatan. Tulungan mo akong itama ang lahat. Ang apartment ni Amihan ay iyang kabaligtaran ng kanyang mundo. Maliit, simple, at walang anumang bakas ng karangyaan. Ngunit habang nakatayo siya sa loob, sa ilalim ng mapanuring titig nito, naramdaman ni Caleb na ito ang pinakatotoong lugar na napuntahan niya sa buong buhay niya. Paanong maniniwala ako sa iyo? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim ng pagdududa. Ang baril ay wala na sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang tindig ay nagsasabing handa siya anumang oras. Huminga ng malalim si Caleb. Ito na yon. Ang sandali ng pagpili. Dahil pagod na ako, aminado niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Pagod na akong maging sunod-sunuran. Pagod na akong maging kasangkapan niya. Nang makita kita sa bodega at nang sabihin mo ang lahat, alam kong totoo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-uusap na narinig niya sa pagitan ng kanyang ama at ni Principal Del Prado. Ang pressure, ang takot, ang walang katapusang pagnanais na makuha ang pag-aproba ng isang ama na hindi kailanman maibibigay ito. Nakikinig si Amihan, ang kanyang ekspresyon
ay hindi nagbabago. Ngunit nakita ni Silab ang paglambot sa kanyang mga mata. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ni Amihan, pagkatapos ng mahabang katahimikan, kailangan mo itong patunayan. Ang mga salita ay walang silbi. Kailangan ko ng ebidensya. Isang bagay na matibay na mag-uugnay sa kanya sa lahat ng ito. Ang opisina niya, mabilis na sabi ni Silab. Sa mansyon, mayroon siyang safe doon. Itinatago niya roon ang lahat ng mahahalagang dokumento. Masyadong mapanganib, tiyak na may seguridad. Ako ang seguridad, sabi ni Silab. Ako lang ang pinagkakatiwalaan niyang pumasok doon, maliban sa kanya. Kaya kong gawin ito. Isang plano ang nabuo sa pagitan nila. Isang plano na simple, ngunit puno ng panganib. Kailangan ni Silab na muling makuha ang tiwala ng kanyang ama. Magpanggap na ang insidente sa bodega ay isang leksyon na natutunan niya. At pagkatapos, sa tamang pagkakataon, kukunin niya ang ebidensya. Kinabukasan, hinarap ni Silab ang kanyang ama sa almusal. Ito ang pinakamahirap na pag-arte sa kanyang buhay. Pa, pasensya na po, sabi niya. Pinipilit na yumuko. Nagkamali po ako. Dapat po nakinig ako sa inyo. Mula ngayon, gagawin ko na po ang lahat ng sasabihin ninyo. Tinitigan siya ni Mayor Montenegro. Ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo na sumusuri sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Ngumiti ang mayor. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman at natauhan ka na, anak. Alam kong gagawin mo ang tama para sa pamilya. Nakuha niya ang tiwala nito. Ngunit ang presyo nito ay isang nakakasuklam na pakiramdam sa kanyang sikmura. Nang gabing iyon, hinintay niya hanggang ang buong mansyon ay tahimik na. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng hangin ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Gamit ang duplicate na susi na matagal na niyang itinatago, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ng kanyang ama. Ang amoy ng leather at mamahaling tabako ang sumalubong sa kanya. Isinara niya ang pinto nang walang ingay at ginamit ang flashlight ng kanyang telepono para maging gabay. Ang safe ay nakatago sa likod ng isang malaking painting ng kanilang ninuno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang yumaong ina. Isang tunog ng pag-click ang narinig at bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, naroon ang mga inaasahan niya. Mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at isang makapal na itim na ledger. Hindi ito ang opisyal na ledger ng negosyo ng pamilya. Ito ay iba. Mabilis niya itong binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga pangalan, petsa at mga halaga ng pera. Mga pangalan ng mga konsehal ng lungsod, mga hukom, mga opisyal ng pulis. Sa tabi ng bawat pangalan ay isang numero. At sa huling mga pahina, isang listahan ng mga pangalan ng kumpanya at pamilya. Ang mga kalaban sa proyekto ng resort na may kasamang mga nota. Pressure applied. Target sun. Neutralized. Ito na iyon. Ang katibayan ng buong criminal enterprise ng kanyang ama. Mabilis niyang isinara ang ledger, kinuha ito, at maingat na isinara ang safe. Ibinalik niya ang painting sa dati nitong lugar at lumabas ng opisina na parang isang multo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagmaneho siya patungo sa apartment ni Amihan. Ang ledger ay nasa passenger seat na parang isang bomba na sasabog anumang oras. Nang buksan ni Amihan ang pinto, walang salitang namutawi sa pagitan nila. Inabot lamang ni Silab ang ledger. Kinuha ito ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanya. Binuklat niya ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mga nakasulat. Nag-angat siya ng tingin kay Silab at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa pagiging isang ahente.
Nakita niya ang paghanga at paggalang. "Nagawa mo, Silab," mahinang sabi niya. Ito na ang lahat. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sila sa isa't isa, isang bagong koneksyon ang nabuo. Hindi na sila isang ahente at isang target. Sila ay mga kakampi. Isang bigat ang nabunot mula sa balikat ni Silab, napalitan ng isang bagong damdamin. Pag-asa. Ngunit sa mansyon ng mga Montenegro, sa loob ng security room, nakaupo si Mayor Ricardo Montenegro sa harap ng isang hilera ng mga monitor. Kalmado niyang pinindot ang rewind sa recording mula sa kamera sa kanyang opisina. Pinanood niya ang bawat galaw ng kanyang anak. Ang pagbukas ng safe, ang pagkuha ng ledger. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang galit, walang gulat. Tanging isang malamig at nakakalkulang pagtanggap. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. "Ako ito?" sabi niya sa taong nasa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. May pagbabago sa plano. Isang sandaling katahimikan. Gawin mo na ang kailangang gawin. Kahit anak ko pa siya. Ang gabi ng parangal para kay Mayor Ricardo Montenegro ay perpekto. Ang mga ilaw ay nagniningning sa plaza ng bayan ng Aloneros. Ang mga tao ay nagpapalakpakan. At ang hangin ay puno ng kasinungalingan. Nakatayo ang mayor sa entablado, nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa integridad, serbisyo at kinabukasan. Sa likod ng entablado, sa isang van ng balita na hiniram ni Amihan sa tulong ni Benji Cruz, ang kapaligiran ay puno ng kuryente. Siya at si Silab ay naghahanda para sa huling yugto ng kanilang plano. "Handa ka na ba?" tanong ni Amihan kay Silab. Nakasuot sila ng mga earpiece, ang kanilang komunikasyon ay direkta at pribado. Nakatingin si Amihan sa isang laptop na konektado sa malaking screen ng entablado, handa nang i-override ang signal anumang oras. Tumango si Silab. Ang kanyang muka ay isang maskara ng determinasyon, ngunit nakikita ni Amihan ang panginginig sa kanyang mga kamay. "Ipinanganak ako para sa sandaling ito," sagot niya. Sinusubukang magbiro, ngunit may pait sa kanyang boses. Ito ang gabi kung saan niya wawasakin ang sarili niyang ama. Ang plano ay simple. Habang nasa kasagsagan ng talumpati ang mayor, aakyat si Silab sa entablado. Iyon ang hudyat para kay Amihan na i-play ang lahat. Mga scan ng itim na ledger, mga audio recording mula sa kanyang mga device, ang email sa pagitan ng mayor at ni Principal Del Prado. "Okay, Silab, 5 minuto," sabi ni Amihan sa earpiece. "Pumunta ka na sa posisyon mo sa gilid ng entablado." Ngunit habang naglalakad si Silab, nakita ni Amihan sa isa sa mga security camera feeds ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. 2 lalaki, hindi naka-uniforme, ang sumusunod kay Silab. Ang kanilang mga kamay ay nasa loob ng kanilang mga jacket. Alam niya ang ibig sabihin noon. "Silab, bitag yan. Huwag kang tumuloy." Sigaw niya sa earpiece. May mga tauhan siya dyan. Ngunit huli na. Hinarang ng 2 lalaki si Silab bago pa man siya makalapit sa hagdan ng entablado. Kasabay nito, 2 pang lalaki ang lumitaw sa likod ng van at sinimulang pilitin ang pinto. Alam niya, pabulong ni Amihan sa sarili. Alam niya ang plano natin. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mayor. Si Amihan ay laging may plan B. "Silab, pakinggan mo ako," mabilis niyang sabi sa earpiece. "Gawin mo eksakto ang sasabihin ko. Magtiwala ka sa akin." Habang pinipigilan si Silab ng mga tauhan, binuksan ni Amihan ang pinto ng van. "Pasensya na, mga ginoo," sabi niya sa 2 lalaki sa labas. May ngiti. "Naghahanap ba kayo ng banyo?" Bago pa man sila makasagot, ang ngiti ni Amihan ay nawala. Isang mabilis na sipa sa isang lalaki at isang siko sa isa pa ang nagpatumba sa kanila. Hindi niya na kailangang magtago. Ngayong gabi,
Tapos na ang laro. "Silab, lumaban ka!" utos niya. Ang mga salita ay parang isang kidlat na gumising kay Silab. Ang pag-aalinlangan ay nawala. Puno ng galit at determinasyon, sinuntok niya ang lalaking nakahawak sa kanya. Ginamit ang kanyang lakas bilang isang atleta para makawala. Sa entablado, natigilan si Mayor Montenegro sa gitna ng kanyang talumpati. Nakikita ang kaguluhan sa gilid. "Amihan, papunta na sila sa'yo," sigaw ni Silab habang nakikipagbuno sa mga tauhan. "Hindi ko sila kayang pigilan ng matagal." "Hindi mo kailangan," sagot ni Amihan. Dahil sa di kalayuan, isang squadron ng mga itim na sasakyan, walang marka, ang mabilis na dumarating. Ang kanilang mga sirena ay tahimik, ngunit ang kanilang mga ilaw ay kumikislap. Ito ang backup team ng FBI na palihim niyang tinawagan bago pa man magsimula ang lahat. Tumakbo si Amihan, hindi palayo, kundi patungo sa entablado. Ang kanyang laptop ay mahigpit na hawak. Ang mga ahente ng FBI ay mabilis na kumilos, pinalibutan at dinisarmahan ang mga tauhan ng mayor. Nakatayo ngayon si Silab sa paanan ng entablado. Malaya na. Tumingin siya kay Amihan na tumatakbo palapit sa kanya. "Gawin mo na," sabi ni Amihan, hinihingal. Inabot niya ang isang cable mula sa sound system. "Ikonekta mo sito, ako na ang bahala sa kanya." Habang mabilis na ikinakabit ni Silab ang laptop sa main screen, umakyat si Amihan sa entablado. Hinarap si Mayor Montenegro. Ang crowd ay naguguluhan, hindi alam kung ano ang nangyayari. "Tapos na ang laro, Mayor," sabi ni Amihan. Ngumisi si Mayor Montenegro, isang ngisi ng isang taong natalo, ngunit hindi susuko. "Sino ka para sabihin yan, bata?" "Wala akong pangalan," sagot ni Amihan. "Isa lang akong resulta ng mga kasinungalingan mo." Sa sandaling iyon, nabuhay ang malaking screen sa likod nila at ang buong bayan ay naging saksi. Ang mga pahina ng itim na ledger, ang mga pangalan, ang mga halaga, ang email na nag-uutos sa pambubuli, lahat ay nandoon para makita ng lahat. Ang palakpakan ay napalitan ng mga bulungan, pagkatapos ay ng mga sigaw ng galit. Napatingin si Mayor Montenegro mula sa screen patungo sa kanyang anak na si Silab, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Amihan sa entablado. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ang pagkakanulo sa mga mata ng mayor ay malinaw. Ang mga ahente ng FBI ay umakyat na rin sa entablado. "Ricardo Montenegro, arestado ka para sa maraming kaso ng korupsyon, panunuhol at paglabag sa karapatang pantao," sabi ng lead agent habang ipinuposas ang kanyang mga kamay. Hindi pumalag ang mayor. Tumingin lamang siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pagkamuhi. Habang dinadala siya palayo, isang huling pangungusap ang kanyang binitawan. Sapat na malakas para marinig ni Silab. "Pinili mo siya." Ang mga salita ay tumama kay Silab na parang isang sampal, ngunit hindi siya natinag. Pinanood niya ang paglisan ng kanyang ama, ang pagbagsak ng isang imperyo. Sa tabi niya, nakatayo si Amihan. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw ng entablado, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Natapos na, at sa wakas, malaya na sila. Ilang linggo na ang nakalipas mula ng gabi ng parangal, ngunit para kay Silab, ang mga huling salita ng kanyang ama ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Pinili mo siya. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi na isang palasyo ng kapangyarihan. Isa na itong malaki at malungkot na museo ng mga alaala. Ang mga katulong ay umalis na. Ang mga tawag sa telepono ay tumigil na. Ang mga kamag-anak na dati ay laging nakabuntot sa kanila ay biglang hindi na magpakita. Siya na lang ang natira, nag-iisa sa gitna ng mga guho ng kanilang pangalan.
Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-ayos, hindi lang ng mga gamit sa bahay, kundi pati na rin ng mga gusot na iniwan ng kanyang pamilya. Nakikipag-usap siya sa mga abogado, sinisiguradong ang lahat ng legal na proseso ay nasusunod. Sa bawat pirma sa isang dokumento, pakiramdam niya ay isang piraso ng bigat ang nababawas sa kanya. Isang hapon, habang inilalagay niya ang mga lumang larawan ng pamilya sa isang kahon, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng malaking gate. Bumaba si Amihan, hindi na nakasuot ng uniforme ng luwalhati o ng itim na damit ng isang ahente. Nakasuot siya ng simpleng maong at t-shirt, mukhang normal, mukhang payapa. Nagkita sila sa malawak na hardin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang komportableng pag-unawa. "Kumusta ka na?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay malumanay. Nagkibit balikat si Silab. "Nalilinis ko na ang gulo. Mahirap, pero kinakaya." Tumingin siya sa malaking bahay. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. "Hindi ka nag-iisa," sagot ni Amihan. Naglakad sila sa hardin. Ang mga tuyong dahon ay lumalangit-ngit sa ilalim ng kanilang mga paa. "Bumalik ako sa luwalhati kahapon," sabi ni Amihan. Si Principal Del Prado ay tinanggal na sa pwesto. May bagong pamunuan. Sinasabi nilang magkakaroon ng mga pagbabago. "Mabuti naman," sabi ni Silab, ngunit may lungkot sa kanyang boses. Sana lang ay hindi ko na kailangang maging bahagi ng gulo para lang magkaroon ng pagbabago." Huminto sila sa tapat ng isang lumang fountain na hindi na umaandar. "Alam kong hindi nito mabubura ang lahat." Nagsimulang muli si Silab, humarap kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Pero gusto kong humingi ng tawad sa'yo, sa lahat ng ginawa ko." "Hindi ako ang kailangan mong hinga ng tawad, Silab," sagot ni Amihan. "Alam ko." Kinabukasan, ginawa ni Silab ang isa sa pinakamahirap na bagay sa kanyang buhay. Hinanap niya si Kevin, ang lalaking binuli niya sa cafeteria. Nakita niya itong palabas ng library at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Kevin sa mga mata ni Silab, kundi pag-aalinlangan. "Kevin!" tawag ni Silab. Huminto si Kevin, handang tumakbo. Gusto ko lang humingi ng tawad," sabi ni Silab. Ang bawat salita ay mabigat. "Walang dahilan o excuse sa ginawa ko. Mali ako at pinagsisisihan ko yon." Natigilan si Kevin. Tinitigan niya si Silab at sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang pagsisisi. Dahan-dahan, tumango si Kevin. "Okay lang," mahinang sabi nito. "Salamat." Isang simpleng salita. Ngunit para kay Silab, ito ay parang isang mabigat na kadena na natanggal sa kanyang puso. Nang hapong iyon, nagkita muli sila ni Amihan. Hindi sa mansyon, kundi sa kanilang lugar, sa kapihan dapit hapon. Umupo sila sa parehong mesa kung saan sila unang nag-usap. "Nakausap ko na siya," sabi ni Silab habang hinahalo ang kanyang kape. Ngumiti si Amihan. "Alam ko, nakita ko." Tumingin si Silab sa kanya. "Paano mo nalaman?" "May mga mata at tainga pa rin ako sa paligid." Biro niya, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. "Ikinagagalak kong ginawa mo yon." May namagitang komportableng katahimikan, ang amoy ng kape, ang mahinang musika, ang paglubog ng araw sa labas ng bintana. "Ano na ang susunod para sa'yo?" tanong ni Silab. Huminga ng malalim si Amihan. Tumingin siya sa labas, sa kulay kahel na kalangitan. "May bago akong assignment. Sa Cebu. Kailangan ko nang umalis bukas." Ang balita ay parang isang biglaang paglamig ng hangin. Naramdaman ni Silab ang isang pamilyar na kirot ng pag-iisa.
Ngayon pa lang siya nakahanap ng isang taong nakakaintindi sa kanya at aalis na rin ito. Ah, tanging nasabi niya. Ganoon ba? Trabaho. 'Di ba? Tumango si amihan. Trabaho. Mag-iingat ka, sabi ni Silab. Pinipilit ngumiti. Ikaw din, Silab, sabi ni amihan. Alagaan mo ang sarili mo. Tumayo na siya para umalis. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, lumingon siya. Hindi ka anino ng iyong ama, Silab. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. May sarili kang liwanag. Huwag mong hahayaang mamatay iyon. At pagkatapos ay umalis na siya, iniwan si Silab na mag-isa sa kanilang mesa. Pinapanood ang paglubog ng araw at iniisip kung paano magsisimula muli kapag ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa ay umalis na. 6 na buwan ang lumipas. Ang bayan ng Aloneros ay unti-unting naghilom. Ang iskandalo ng mga Montenegro ay naging isang babala sa kasaysayan ng bayan, isang paalala na walang imperyo ang permanente. Hindi na nakatira si Silab sa mansyon. Ipinagbili niya ito kasama ang halos lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya. Itinabi niya ang sapat para sa isang simpleng pamumuhay at ang natitirang malaking halaga ay inilagay niya kung saan ito nararapat. Nakatayo ngayon si Silab sa harap ng mga estudyante ng mataas na paaralan ng mga luwalhati, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang tagapagsalita. Ang entablado ng auditorium ay ang parehong lugar kung saan niya madalas ipahiya ang iba. Ngayon, ginagamit niya ito para sa ibang layunin. Ang pangalan ko ay Silab Montenegro. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. At dati, ako ay isang bully. Isang katahimikan ang bumalot sa auditorium. Nagtago ako sa likod ng kapangyarihan at takot dahil iyon ang tanging alam ko. Akala ko, iyon ang magpapatunay na malakas ako. Pero mali ako. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung paano mo kayang manakit ng iba, kundi sa kung paano mo sila kayang tulungan bumangon. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, hindi nagtago ng anumang detalye. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, inihayag niya ang paglulunsad ng Luwalhati Foundation, isang organisasyon na pinunduhan ng pera mula sa kanyang pamilya na nakatuon sa pagbibigay ng suporta sa mga biktima ng bullying at pagtataguyod ng mental health awareness. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalakpakan siya. Hindi ito ang palakpak ng takot na dati niyang naririnig. Ito ay palakpak ng paggalang. Sa karamihan ng tao, nakita niya si Kevin. Ngumiti ito sa kanya at itinaas ang kanyang hinlalaki. Ngumiti pabalik si Silab, isang tunay at magaan na ngiti. Nahanap na niya ang kanyang sariling liwanag. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Cebu, nakatayo si amihan. Pinapanood ang paghampas ng mga alon sa buhangin. Katatapos lang ng kanyang misyon, isa na namang tagumpay, isa na namang sindikato ang nabuwag. Dapat ay masaya siya, ngunit meron siyang nararamdamang kulang. Ang 6 na buwan na lumipas ay puno ng panganib at trabaho. Ngunit sa mga tahimik na gabi, ang kanyang isipan ay laging bumabalik sa bayan ng Aloneros, sa isang kapihan na amoy libro, sa isang lalaking nagtanong sa kanya kung kaya bang magbago ng isang tao. Napagtanto niya na sa lahat ng kanyang misyon, ang kaso sa luwalhati ang tanging nag-iwan ng marka sa kanyang puso. Dahil hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng hustisya, ito ay tungkol sa pagsaksi sa pagbabago, sa pagtubos. Nag-file siya ng isang long leave request, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong karera niya. Kailangan niya ng pahinga, kailangan niyang hanapin muli ang sarili. Hindi bilang si Agent Soliman, kundi bilang si amihan. At may isang lugar lang siyang gustong puntahan. Ang kapihan dapit hapon ay hindi nagbago. Ang amoy ng kape ay ganoon pa rin.
Ang ilaw ay ganoon pa ring kalamlam. Nakaupo si Silab sa kanilang paboritong mesa sa tabi ng bintana. Nagbabasa ng isang libro, naghihintay. Hindi niya alam kung ano o sino ang hinihintay niya. O marahil, alam niya. Ngunit ayaw niya lang umasa. Isang tunog ng kampana mula sa pinto ang nagpagulat sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo roon si Amihan. Ang oras ay tila huminto. Nakatitig sila sa isa't isa mula sa magkabilang dulo ng kapihan, walang salitang kailangan. Dahan-dahang ngumiti si Silab, isang ngiti na puno ng pag-asa at kaligayahan. Isang ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Ngumiti pabalik si Amihan, at sa ngiting iyon, nakita ni Silab ang lahat. Ang pag-unawa, ang pagtanggap, at ang pangako ng isang bagong simula. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa at umupo sa tapat niya na para bang isang araw lang ang lumipas. "Hi!" mahinang sabi ni Amihan. "Hi," sagot ni Silab. Hindi na nila kailangang pag-usapan ang nakaraan. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang mga sugat ay naghihilom na. Ang mga multo ay napatahimik na. Ang natitira na lang ay 2 taong nakahanap ng kapayapaan sa kanilang sarili at posibleng sa isa't isa. Sa labas, ang araw ay nagsimulang lumubog. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at lila. Sa loob ng kapihan dapit hapon, isang bagong kwento ang nagsisimula pa lamang. Sa pagtatapos ng ating kwento, napatunayan natin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o dahas, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan at piliin ang tama. Kahit gaano pa ito kahirap, nalaman din natin na ang bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang ating nakaraan, ay may kakayahang magbago at magsulat ng isang bagong simula. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi nagbubulag-bulagan sa kamalian, bagkus ay nagiging liwanag na gumagabay sa atin patungo sa pagbabago at paghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Amihan at Silab. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento at anong uri naman ng kwento ng pag-ibig ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,